Magandang umaga po. Bigyan nga natin ng handog na palakpak ang ating Diyos. September is a very special month for me. I'll tell you why. Noong September 1st po, I celebrated my 30th year sa Panginoon. And for the past 30 years, napatunayan ko paulit-ulit sa sarili ko na ang Diyos ay tapat. Hindi siya nangiiwan, hindi siya nagpapabaya. May mga pagkakataong nakakalimot ako, may mga pagkakataong tumalikod ako, pero kailanman ang Diyos nananatiling tapat at mabuti sa atin. Kaya yung awit natin kanina, totoo yun. Siya lang at wala nang iba. Siya yung tunay nating mapangahawakan. Sa araw na to, ang tungkuling na atang sa balikat ko ay ang akayin tayo sa pag-aaral patungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. The gifts of the Holy Spirit. Na marami pong kaloob ang Espiritu Santo. So ang ating topic ay discover your spiritual gift and use it. Now, mayroon tayong matututuhan sa mga bubuyog. Katulad ng mga bubuyog, bagamat sila ay walang hari, meron silang iisang reyna, lahat ng miyembro ng colony na pinaglilingkuran yung reyna. No, that's their common goal. Always to protect the queen, to feed the queen, at to ensure na magpapatuloy yung kanilang lahi. Now, katulad ng mga bubuyog, tayo walang reyna, pero meron tayong hari. At yun ang ating Panginoong Jesucristo. No? At siya lang ang tunay na hari. Wala nang ibang hari. No? Si Satanas ay peking hari yan. Nagpapanggap lang. No? Hindi siya tunay na hari. Kasi even His dominion is subject to the dominion of our Lord Jesus Christ. That's why it is only Jesus who is the true King and Lord of all. Now, pakinggan po natin mabuti. Kung yung mga bubuyo, no, ay kumikilos sila, binibigay nila lahat ng meron sila sa kapakanan ng buong pamilya ng hive. Tayong mga Kristiyano ay tinatawag din na ialay kung anumang kaloob ng Diyos meron tayo sa kapakanan ng ating pamilya. Sino yung ating pamilya? Ito. Itong local church na naririto, ito ang inyong pamilya. With your gifts and talents, you are called to build up the church in this particular locality. Meron kayong tungkulin, meron kayong hamon na nasa inyong harapan na pag-ibayuin, pagsamasamahin, paglakip-lakipin yung inyong mga kaloob upang sa gayon, ang katawan ni Kristo sa lugar na ito ay mapagtibay at mapalago. So, katulad ng mga bubuyo, tularan natin sila, no? Very selfless sila. Sabi doon, very altruistic sila. Pag sinabing altruistic, hindi nila iniisip yung sarili nila. Ang iniisip nila, yung kapakanan ng mga kasama nila. Now, nakatutuwa na kung minsan, yung mga bubuyog, mas matalino pa sa tao. Di ba? Mas matalino pa sila sa tao. Bakit? Kasi ang mga tao, kung minsan, alam mo na nakapatid mo sa pananampalataya yung kasama mo, pero wala ka pa rin paki. Wala pa rin tayong malasakit sa isa't isa. Now, ang hamon sa atin ay ito. Lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng mga kaloob. Ang malaking tanong, na-discover mo na ba ang kaloob ng Diyos sa iyo? At kung na-discover mo na, ginagamit mo ba yung kaloob na yan para sa kapakanan ng pamilya ng Diyos sa lugar na ito? So, discover your spiritual gift and use it. Okay. Now, I'll just give you a run-through based on our readings this week. Based on our reading, so meron kayong assignments, ano? Pero bibigyan ko na kayo ng parang preview. Sa Matthew chapter 28, yung first reading ninyo, makikita natin dyan yung proclamation of the gospel, yung pagpapahayag ng ebanghelyo at yung pagpapalawak ng paghahari ng Diyos.
Now, ulitin ko to. Mga kapatid, iniatang sa simbahan, sa katawan ni Kristo, yung pagpapahayag ng Ebanghelyo at yung pagpapalawak ng paghahari ng Diyos. Pangalawa, sa Mark 16, makikita natin dito yung mga nakikitang tanda, the visible signs of the kingdom. Okay, now if you go to Mark 16, isa sa mga, kung ilan sa mga tanda ng visible signs o ng paghahari ng Panginoon, ay ang sabi doon, halimbawa, tatapakan ninyo ang mga alakdan at hindi kayo mamamatay, no? Iinom kayo ng lason pero hindi kayo malalason. Now, hindi ko sinabing uminom kayo ng lason, ha? Baka merong gumawa niyan mamaya dito, sabihin, ay, sabi ng pastor doon, uminom daw kami ng lason, di kami mamamatay. Masisi niyo pa ako, bigla kayong namatay. Huwag yung gagawin yun, okay? Now, sinasabi lang na these are supernatural and visible signs of the kingdom na sa pamamagitan ng paghahari ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos, kung kailangang iligtas kayo sa mga ganung uri ng kapahamakan, gagawin niya at magagawa niya. Makikita natin yan sa Mark 16. Okay, ang susunod sa Acts, sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, ipinangako sa atin na pagdating ng Espiritu Santo ay tatanggap tayo ng kapangyarihan. Acts chapter 1 verse 8, "But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and the outermost parts of the world." No? So yan ang sinasabi sa atin ng Acts, na darating ang Espiritu Santo, at pagdating ng Espiritu Santo, bibigyan tayo ng kapangyarihan para maging mga saksi ni Kristo. Okay, I'm giving you a run-through. Acts chapter 2, ito yung pagbaba ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. So natupad yung pangako sa Acts chapter 1, natupad ito sa Acts chapter 2. Bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad ni Kristo, mga apostol, binuo ang simbahan, isinilang ang simbahan nung araw na yon, okay? The birthday of the church was on the day of Pentecost. Kung hindi ninyo alam, so pag Pentecost Sunday, it's actually everybody's birthday. If you are a member of the church, it's your birthday. Being a part of the church, Pentecost Sunday, sinilang ang simbahan. Now, anong nangyari doon? Bumaba ang Espiritu Santo. Binigyan ng kapangyarihan ng mga alagad. Kasama sa kapangyarihan ito ay mga kaloob na spiritual. Okay, we will go into that later. Gusto ko lang kayong bigyan ng background kung ano yung ating tinatakbo. Okay. Now, susunod doon. Ephesians chapter 4. Meron tinatawag na office gifts. Office, hindi dahil nag-oopisina. Okay? Office dahil ito yung mga partikular na pagkatawag ng Diyos sa iba't ibang mga tao. Okay, mamaya tatalakayin ko yan. At titiyakin natin kung ano yung tinutukoy ko na office gifts. Itong office gifts, ang uunahin ko kasi marami pong mga kaloob ng spiritual ang Diyos. So, part 1 ngayon, part 2 next Sunday. Mahirap kasing talakayin lahat ngayon, hindi kakasya maski abutin tayo ng alas 12. Okay, in James chapter 1 naman, pinapakita sa atin, tinitiyak sa atin ni Santiago Apostol na ang pinagmumulan nitong mga kaloob na ito, lahat ng mabubuting kaloob ay walang iba kundi ang Diyos. So, pwede ko lang sabihin kaagad ngayon, lahat ng kaloob sa iyo ng Panginoon, no? Especially the spiritual gifts, mabuti yan. Walang pagsala, mabuti yan. Sapagkat ang pinanggalingan ay ang Diyos na mabuti at Diyos na totoo. And then finally, in 1 Timothy chapter 3,
binibigay sa atin yung mga qualifications para sa mga tinawag at pinagkalooban ng mga kaloob na spiritual para maisagawa nila yung tungkulin na iniatang sa kanila ng Panginoon. Are you still with me? Nasusundan niyo po ba ako? Okay. So ito yung readings natin for the week. So kahit papano, I want you to be excited as you read and ponder on the passages of scriptures na inyong babasahin during the week. Okay. Now, so sino ang Espiritu Santo? Sino itong tagapagkaloob ng mga kaloob na spiritual? Paano natin siya makikilala? Paano siya ipinapakilala sa atin ng banal na kasulatan? Now, I'll just give you a run-through. Again, examples lang to. Hindi po to exhaustive. The Holy Spirit is also called the Eternal Spirit. The Spirit of the Lord. The Comforter. The Spirit of Truth. The Spirit of Understanding. The Spirit of Wisdom. The Spirit of Counsel. The Spirit of Might. The Spirit of Knowledge. Breath of the Holy Spirit, the Spirit of Holiness. Now listen, before I leave this, makikita natin dito sa mga katawagan o pagtawag sa Espiritu Santo na matatagpuan natin sa banal na kasulatan, meron tayong mga clue, no? Kung ano ang ibinibigay nitong Espiritong ito. Halimbawa, tinatawag siyang Espiritu ng pang-unawa. Tinatawag din siyang espiritu ng karunungan. Tinatawag din siyang espiritu ng pagpapayo. Now, mapapansin ninyo na itong mga katawagang ito sa Espiritu Santo ay mga kaloob din na ibinibigay niya sa mga anak ng Diyos. By the way, nais ko itong sabihin, unahan ko na kayo. Tanging mga anak ng Diyos ang binibigyan ng spiritual gifts. Anak ka ba ng Diyos? Pues, tiyak yan. 100% merong spiritual gift para sa iyo. Meron yun. But it's time for you to discover it. It's time for you to know kung ano itong mga spiritual gifts na ito na binibigay ng Diyos sa atin. Okay, now let's turn to the next one. What is a spiritual gift? Paano natin i-define ang spiritual gift? Paano natin malalaman kung anong ang mga kaloob na spiritual? Paano natin ito i-differentiate doon sa mga natural abilities natin? Okay, number one, it came from the Greek word charisma. Kaya nga, matatandaan ninyo, yung ganitong uri ng pagsamba ay tinatawag na ano? Anong tawag? Charismatic worship. Okay. Why? Because it is supposed to be a type of worship where the spiritual gifts are operational. No? Ito supposedly, ito ay isang uri ng pagsamba kung saan ang mga kaloob ng Espiritu ay kumikilos at gumagawa. Ngayon, ang spiritual gift ay isang kaloob ng Diyos na laging kalakip ng grasya ng Diyos. Kaloob ng Diyos na laging kalakip ng grasya ng Diyos. There is always grace involved whenever a spiritual gift is given or imparted to us. Pag nagbigay ang Diyos ng kaloob na spiritual, laging may kaloob yan, kalakip yan na grasya o biyaya ng Diyos. Pangalawa, ito ay mga espiritual na kakayahan na binibigay ng Diyos para magampanan natin yung tungkulin na iniatang sa ating balikat. Ulitin ko yan. Ito ay mga spiritual na kakayahan na binibigay ng Diyos sa atin para magampanan natin yung mga tungkulin na naatang sa ating mga balikat.
Halimbawa, nung po ako'y nagsisimulang magpastor, isa sa mga kinatatakutan ko, takot na takot akong magsalita sa harapan. No? Ninervous ako talaga. Kinakabahan ako. Kaya lang sabi ko, paano ako magpapastor kung ganito ako? Meron pa akong pangalawang kinatatakutan. Takot na takot akong kumanta over the microphone. Na-assign ako, first assignment ko yung church, walang musical instruments. No? Meron kaming organ, yung organ namin ang tunog, busina ng truck. Ganon. Sabi ko, paano ka makakanta nito? So, kinakailangan kong hilingin yung mga kaloob na yon para kung magampanan yung tungkulin na naatang sa aking balikat. Now, if you are a pastor, normally a pastor will have a need for multiple spiritual gifts in order for you to fulfill your function. Mamaya titingnan natin yon. Okay, next. Spiritual gifts are neither identical to natural abilities, nor are they totally different. Okay, meron tayong mga natural na kakayahan, di ba? Okay, bibigyan ko kayo ng mga natural na talento. May mga taong talagang talentado sa music. Kaya nilang kumanta. Kahit kung wala pa sila kay Kristo, magaling na silang kumanta. Tama? Tama po ba? O, yan, classic example yung pastor nyo. Bago pa siya kay Kristo, talagang talented na siya. Kumakanta na siya. Yun ay kaloob ng Diyos sa kanya, pero natural yun. It's a natural talent na na-develop through the years. Pero, iba ang spiritual gift. Okay? So, kailangan nating makita yung pinagkapareho muna nila bago yung pinagkaiba nila. So, yung pinagkapareho ng spiritual gift at ng natural gifts. Are you with me? Okay. Let's look at the similarities. Number 1, both have their source in God. Maliwanag yan. Lahat ng ating kakayahan, natural man o spiritual, Diyos ang may bigay. Walang makapagmamalaki na kagaling-galing mong kumanta dahil sinanay mo ang iyong sarili. Wala po. No? Walang makapagmamalaki na napakahusay mong magturo o mangaral o magsalita sa harapan dahil yon ay sinanay mo lang ang iyong sarili. No. Lahat ng ito, natural man na kakayahan o spiritual na kaloob, lahat ng yan galing sa Panginoon. Pangalawa, pareho mong pwedeng gamitin yung natural na mga abilidad at kakayahan at yung mga spiritual na kaloob sa mabuti at sa masama. Yan. So, even in the letter of Paul to the Corinthians, okay, just to give you a background, ang mga taga-Korinto sa Bagong Tipan, sila yung pinaka-gifted na simbahan noong panahon ng Bagong Tipan. They were the most gifted people spiritually. Pero I'm telling you, they were also the most carnal. Sila rin yung pinakamakalamang simbahan. Sila yung pinakamakasalanang simbahan. So pwede pala na ikaw ay spiritually gifted, pero yung gift na natanggap mo, sa halip na sa mabuti mo gamitin, ay sa masama pa. In like manner, yung mga natural nating abilidad, kakayahan, pwede nating gamitin yan sa panluloko o sa kasamaan. Bigyan ko kayo halimbawa, may mga tao magaling magsalita, di ba? Magaling magpaliwanag sa harap, di ba? Magaling mambola, di ba? Oh, hindi mo alam, maya-maya, binobola ka na, bola-bola ka na. Wala na. Paniwalang-paniwala ka, hindi mo alam, yung pala niloloko ka na. You are being led astray.
So ginagamit nila yung natural nilang kakayahan para manloko ng tao. Now, nangyayari yun. Pwede pala yun mangyari. Okay, next. Both may produce good or devastating results. No? Yung natural na kakayahan, yung spiritual na kaloob, pag ginamit, pwedeng magbunga ng mabuti, pwede rin magbunga ng hindi lang basta sira pagkawasak, devastating results. Pwede yun. Halimbawa, I am teaching you right now. I am preaching before you right now. Now, if I teach you a wrong doctrine and you start believing that doctrine, then it may result to a devastating result sa buhay nyo. Tandaan nyo, maling aral, nagbubunga ng maling pamumuhay. Pag tama ang aral na tinanggap nyo, tama ang pamumuhay ninyo. Pag mali ang aral na tinanggap nyo, mali ang pamumuhay ninyo. Ganyan po yan, no? Right doctrine results to right living. May tawag kami dyan. Orthodoxy equals orthopraxy. Ortho means right. Doxy, right teaching. Orthopraxy, right living. Okay. Ano naman yung mga pinagkaiba? Tingnan natin yung mga pinagkaiba. Number 1, only believers of Jesus possess spiritual gifts. Kung ikaw ay anak ng Diyos, sasabihin ko muli, ikaw lang ang may karapatang tumanggap ng spiritual na kaloob. Walang spiritual na kaloob para sa mga hindi anak ng Diyos. By the way, si Satanas ay dakilang manggagaya. Mahilig siyang mang-fake. So in many ways, he can make it appear na ang isang tao ay may spiritual gifts. But actually, yung taong yon ay hindi naman pala. Counterfeit. Siya ay merong kumikilos sa kanya ang espiritu ng Diablo. Okay? Para lang China, no? Mahilig mamekit. Ganon. Ganon ang demonyo. Kala mo, totoong, original to. Bili ka kaagad, mura lang Tapos, nasuriin mo, naku po, peke pala. Natanso tayo. Now, may ganon, maski sa loob ng church. Ang demonyo kumikilos maging sa loob ng church. May ginagamit siyang mga tao and he can make it appear na certain people in the church are spiritually gifted. But while in fact they are not. Counterfeit yun. Fake. So it takes a lot of prayer and the discerning spirit to know kung sino yung galing sa Espiritu Santo at kung alin yung galing sa demonyo. Ano pa? Spiritual gifts are given to man both from birth and after his conversion. Alam niyo, nung una, akala ko, ang mga spiritual gifts, binibigay lang ng Diyos after our conversion, matapos kong tanggapin si Kristo. Pero si Jeremiah ay isang classic example, na bago pa siya ipanganak, he was already gifted and called. Ang sabi ng Diyos sa Jeremiah chapter 1, verse 5, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong nanay, tinawag na kita upang maging propeta sa mga bansa. So makikita natin dito na si Prophet Jeremiah, gifted na. Bago pa man siya ipanganak. Now, naniniwala ako na there are certain people, not all, but there are certain people na bago pa tayo ipanganak, itinalaga na tayo ng Diyos para sa kanyang sarili, para maglingkod sa kanya. May mga taong tinawag talaga na kahit na ano pang gawin ng mga magulang nila, halimbawa na panghihikayat, halimbawa sa anak nila na kumuha ng kurso na sa palagay nila yung makakabuti dun sa anak,
Pero bago pa ipanganak yung batang yon, tinawag na ng Diyos para magpastor, para maging ibanghilista, para maging tagapagtanim, tagapagtatag ng mga simbahan sa iba't ibang dako. Nangyayari pala yun. Okay. And then finally, makikita natin na ang spiritual gift ay hindi po yan kumikilos, hindi po yan gumagana kung wala ang Espiritu Santo. Parating ang Espiritu Santo ang kumikilos sa likod ng mga kaloob na spiritual. Kapag ang kaloob na spiritual ay gumagana, ibig lang sabihin ang Espiritu Santo ay kumikilos sa likod nito. Bibigyan ko kayo halimbawa. Palagay ko naman ay narinig na ninyo yung tinatawag na gift of speaking in tongues. Okay. Now, I've been to a lot of Christian gatherings. Matanda na ako sa Panginoon, 30 years old na ako sa Panginoon. And for the past 30 years, lahat na ng klase ng Christian gathering napuntahan ko. No? At itong isang karanasan ko na hindi ko makakalimutan, maraming mga tao sa mga Christian gatherings, they speak in tongues, they sing in tongues. Pero sa totoo lang, yung iba, bubbling lang. Anong ginagawa nila? They just make sound. Hindi talagang nagsasalita ang Espiritu Santo through them. Na pwede palang mangyari yun. Now, malalaman mo ang tunay na kaloob ng Espiritu Santo kapag ka ang Espiritu Santo ang kumikilos. Kapag ka ang kumikilos ay ang laman. No? Tayo, in our natural state, laman, hiwalay sa Panginoon, then it is not a spiritual gift. Maliwanag po ba? Are you still with me? Yes. Nagkaintindihan ba tayo? Opo. Okay. Now, sige po. Next. So, ang spiritual gift ay ito. According to the Bible, it has a special divine empowerment. Next, it is to be used within the context of the body of Christ. Dapat ito'y kumilos sa konteksto nitong local church na ito. Kung ikaw ay may gift na galing sa Espiritu Santo, hindi yan mag-ooperate at hindi yan dapat gamitin for selfish purposes. Okay? Yan ay dapat gamitin para sa kapakinabangan ng buong katawan ni Kristo. Sabihin nyo nga, buong katawan ni Kristo. Buong katawan ni Kristo. Okay. Ikaw ba'y katawan ni Kristo? Opo. Bahagi ka lang. Di ba? Bahagi lang tayo. Ito ang buong katawan. Dito sa locality ito, ito ang buong katawan. Therefore, ang mga kaloob na tinanggap ng bawat isa dapat gamitin para sa kapakanan ng buong katawan ni Kristo sa lugar na ito. Next, according to His grace and discernment. Ibig sabihin, ang Diyos nagbibigay ayon sa kanyang sariling pasya. Hindi tayo pwedeng mag-demand. Tandaan nyo, regalo yan eh. Pwede tayong humingi, pero hindi tayo pwedeng mag-demand. Sasabihin ba, bakit ako hindi ako binibigyan ni Lord ng gift of prophecy? Bakit siya mayroong gift of prophecy? Bakit ako wala nun? Hindi tayo pwedeng mag-demand. According to the measure of His grace and your faith. Ayon sa sukat ng iyong pananampalataya. Ayon sa sukat ng kanyang biyaya. Ayon sa kanyang sariling kapasyahan. Hindi tayo pwedeng mag-demand. Pwede lang humingi. Hindi pwedeng mag-demand. Ano pa? To accomplish a given ministry God's way. Nandun na po ako. Kaya ka binibigyan ng partikular na spiritual na kaloob kasi merong gustong ipagawa sa iyo ang Diyos. Hindi ka bibigyan ng kaloob para itenga yung kaloob. Naintindihan niyo ako? Pag sinabing nakatenga, ano? Nakatambak lang dyan. Hindi ginagamit, kinakalawang. Tingnan niyo nga yung katabi niyo. Mukha bang kinakalawang na? May kalawang na.
Amoy kalawang. Pambihira. Okay. So, pag pinagkalooban tayo ng kaloob, ang purpose nun, para mo gamitin sa paglilingkod. Ano pa? Of course, it is by the Holy Spirit, and then finally, it is bestowed on each believer. Lahat ng believer may kaloob. Lahat ng narito, kung ikaw ay anak ng Diyos, meron kang kaloob. Declare it today. I have a spiritual gift from God. I have a spirit. I am gifted. I am gifted. Okay, it's a matter of time for you to discover your gifts or your gift. Okay? Minsan isa lang, minsan marami. Okay? Tuloy po natin. Okay, ito yung partial listing. Okay? Tawag dito partial listing ng mga spiritual gifts. So yung sa Romans 12, ito yung matatagpuan yung gifts. Sa 1 Corinthians 12, yan naman po. And then sa Ephesians 4, at saka sa 1 Peter 4. Pero ngayon, sa araw na ito, kukunin lang muna natin yung Ephesians 4 at ilan sa Romans 12 at 1 Corinthians. Okay. Sige, di ba kinukunan na lang ng picture eh. Eh, kunin nyo ng picture. Gusto nyo? Okay. Tungayan natin yung tinatawag na office gifts. Ephesians 4, 1 to 16. Pero babasahin ko na lang. Sige, basahin ko po mula sa talatang 1. Sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, kabanatang 4. Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo ng nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Mayroong iisang katawan at isang Espiritu kung papaanong tinawag din kayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag. Mayroong isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Mayroong isang Diyos at Ama ng lahat na nakahihigit sa lahat. Siya ay nasa lahat at nasa inyong lahat. Verse 7. Ngunit ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya nga sinabi niya, sa kanyang pag-akyat sa itaas ay kinuha niya ang maraming bihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nang sinabing siya ay umakyat, ano ang kahulugan niyon? Hindi ba ito ang nangangahulugan siya rin ay bumaba muna sa mababang dako ng lupa? Siya na bumaba ay siya rin umakyat sa itaas ng lahat ng mga langit upang kanyang puspusin ang lahat ng mga bagay. Verse 11. Ibinigay niya na maging mga apostol ang ilan ay maging mga propeta, ang ilan ay maging mga mangangaral ng Ebanghelyo, at ang ilan ay maging mga pastor at mga guro. Ito ay upang maging handa ang mga banal para sa gawaing paglilingkod at para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ito ay hanggang sa maabot ninyong lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman sa anak ng Diyos hanggang sa tayo ay maging sakdal, hanggang tayo ay lumaki sa pinakasukat ng kataasan ng kapuspusan ni Kristo. Okay. Now, bagamat hindi ko aasahan na matandaan ninyo lahat yun, ang sinasabi lang sa atin ay ito. Dinanggit doon yung unang 5 kaloob na nais kong pag-aralan natin. Mga apostol, mga propeta, mga ebanghilista, mga pastor, mga guro. Isa-isahin natin. Okay. Apostol. Sino mga apostol? Galing sa salitang Griegong apostolos, ang ibig sabihin,
siya na pinahayo, one who was sent forth, pinahayo. Ito ay may kaugnayan, una tigit sa lahat, doon sa 12 apostoles ni Hesukristo. Sila yung mga nagtatag ng simbahan sa mga partikular na mga lokasyon. Okay, ilan po ang apostol ni Kristo? Ilan po? Ha? 12? Hindi po. Ang apostol ni Kristo talaga ay 14. 12 yung pinili. No? Peke yung isa. Si Judas. Ngayon, pinalitan si Judas ni Matias. Pero, si San Pablo ay tinawag din ni Kristo directly. Bagamat si Kristo ay nasa langit na noon, napakita si Kristo sa isang pangitain kay Apostol San Pablo at tinawag siya para maging apostol. Sa makatuwid, kung iisipin natin talaga, ang apostol, 14. Ang malaking tanong sa ating panahon ay ito, mayroon pa bang apostol sa ating panahon? Okay. Yan, malaking tanong yan. Meron pa bang mga apostol? Kailangan pa ba natin ng mga apostol sa ating panahon? Okay, tingnan natin. Okay, ang mga original na mga apostoles, una tigit sa lahat, authoritative ang kanilang turo. Ibig sabihin, pag nagturo sila, yun na yun. Wala nang babaliin, walang babaguhin. Pag nagturo sila, tama yung kanilang tinuturo. Walang babaliin, walang babaguhin, walang re-revisahin. Pangalawa, ang mga apostol pag nagturo o authoritative in explaining the faith, pag pinaliwanag nila ang pananampalataya, yun na yun. Period. Wala nang pwedeng baguhin. Tama na. Authoritative sila pag nagturo ng pananampalataya. So, hindi lang sa pagtuturo, kundi sa pagpapaliwanag din naman. And then finally, authoritative sila sa pamumuhay ayon sa pananampalataya. Anong ibig sabihin nun? Gusto mong mamuhay ayon sa pananampalataya? Tingnan mo kung paano mamuhay yung mga apostol. Sapat na yon. Kung walang Bible, sapat na yung aral ng mga apostol, yung pagpapaliwanag ng mga apostol, yung pamumuhay ng mga apostol, sapat na para mo makilala si Kristo. Parang sila mismo ang mabuting balita ni Kristo, mga buhay na saksi ng Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Kasi nakita nila mismo si Kristo eh. Narinig nila mismo si Kristo. Nakasalamuhan nila mismo si Kristo. So they were living eyewitnesses. They were living references. Parang pag meron kang assignment, you turn to the internet, you turn to an encyclopedia, you turn to a reference book. Now, in this case, kung meron tayong kailangang malaman kay Kristo, we turn to the apostles and we will find our answers. Yun, ganun katindi ang buhay at halimbawa ng mga original na apostol ni Kristo. Naintindihan niyo po ako? Now, on this, okay, yung pamarang huli, they established the church in specific locations. Halimbawa, sinasabi na si San Pablo Apostol ang nagpasimula ng simbahan sa Roma. Okay? Si Thomas the Doubter, siya daw ang missionary sa India. So, mga partikular, si Mark na si John Mark na kasamahan ni Silas ay siyang nagsimula naman ng simbahan sa Alexandria sa Ehipto. So, ibig sabihin, itong mga apostol na to, itong mga alagad na ito, sila yung mga partikular na nagsimula ng mga simbahan sa iba't ibang lugar. Babalikan ko yung tanong ko.
Ang malaking tanong, meron pa bang mga apostol sa ating panahon? Meron pa ba? Okay. Now, let's turn to the next thing. I want you to see, meron tayong tinatawag na apostolic ministry. So, ano yung apostolic ministry? Based dun sa kanina, apostolic ministry teaches the faith authoritatively, explains the faith authoritatively, lives the faith authoritatively, but apostolic ministry, instead of pointing to themselves, they point to Jesus. And then, here's the difference. Pakinggan nyo. Apostolic ministry extends the presence of the church by planting local churches. Makinig po. Yung mga apostol, sila yung nagsimula ng mga simbahan. Tandaan nyo, wala pang simbahan nun. Naintindihan nyo po ako? Wala pa. Pero ang apostolikong ministeryo, ito ang kaibahan. Hindi na tayo nagtatatag ng simbahan. Bakit? Kasi nandiyan ang simbahan eh. The church is already in existence. What we do is we extend, pinalalawak natin ang presensya ng Iglesia ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga maliliit na simbahan sa mga lokalidad. It is still apostolic ministry, but not necessarily needing an apostle. Naintindihan niyo ako? Magkaiba po ito. This church is supposed to be and should be an apostolic church. Dapat ito ay simbahang apostolika. Sumusunod sa aral at tiyapak ng mga apostol. Namumuhay ayon sa aral ng mga apostol. Pinagpapatuloy ang paglilingkod ng mga apostol. Pero ang malaking tanong, may apostol pa ba dito? Okay. Ayoko maging controversial yan. Ito'y personal kong opinion. Okay? Ang mga apostol, kaya kinailangan ng mga apostol para itatag ang simbahan. Ngayon, para sa akin, natatag na ang simbahan. Natapos na para sa akin yung papel ng mga apostol. Pero hindi pa natatapos yung gawaing apostol. So therefore, yung apostolic ministry should go on and on and on until the day that Jesus Christ comes again. That's my personal opinion. Now, you may want to look deeper into that. Go to your Bibles, look deeper kung meron pang tinuturo tungkol sa mga apostol present day. Kaya ako kayo pinag-iingat dito, natatakot ako. Kasi sa Amerika, ang daming mga self-styled apostle. Makikita mo, nagdadaos ng mga church conferences. Tapos makikita mo mga titles, so si apostle so and so, si apostle so and so. Sabi ko, naku po, ang daming apostol. Ang malaking tanong, ang apostol, direct ang kanyang pagkatawag mula kay Kristo. Ang apostol, direct ang commission mula sa Panginoon. Ang apostol, nakita niya mismo si Kristo, nakasama niya, nakikain siya, nakasalumuhan niya, nakausap niya. Sino sa mga apostol ngayong panahon to ang ganon? Wala naman eh. So meron akong problema doon. Ito yung sinasabi ko, inaamin ko sa inyo problema ko doon. Hindi ko ma-reconcile how can people call themselves apostles based on our understanding of what a true apostle is. But again, I'm telling you, the apostolic ministry should go on. No doubt about that. Wala tayong pagdududa dyan. So, are you an apostolic person? I hope so. I pray so.
ikaw ba'y apostolikong tao? Abay, nananalangin ako. Sana. Totoo sana. Naway ikaw ay isang apostolikong tao. Kabilang sa mga nagpapalawak ng presensya ng simbahan sa ikalalaganap ng pag-aari ng Diyos. Amen? Amen. Okay. Next. Prophet. Greek prophetess. One who speaks forth the mind and counsel of God. Okay? Declares that which cannot be known by natural means. Okay, ano pong ibig sabihin niyan? Isang propeta, pinapahayag niya ang isip at mga panukala ng Diyos. Ano pa? Pinapahayag niya yung mga bagay na mula sa Diyos na hindi natin basta malalaman sa isang natural na paraan. It has to be a supernatural declaration. Okay. What else? Foretells the will of God, whether with reference to the past, the present, or the future. Pag sinabi pong foretells, hindi po yan ibig sabihin ng uulat. Kala ng iba yung mga propeta, mga manguhula. Kasi ginagamit ng Bible yung word na inihula ni propeta so and so. So, loosely, pag ginamit natin yung salitang inihula, akala natin, inihula, wala silang kamalay-malay sa mangyayari sa hinaharap, pero hinuhulaan nila kung anong pwedeng mangyari. Halimbawa, may mga siguro nung hindi pa kayo tumatanggap sa Panginoon, nagawa niya ng magpahula. May nagpahula ba dito? Nung kayo wala pa kay Kristo? Nakapagpahula na ba kayo? Aminin. Totoo, nagpahula ba kayo? Walang nagpahula sa inyo? Hulaan ko kung sino nagpahula. May mga nagpahula, no? Yun, hula, wala siya talagang malay kung ano mangyayari. Hindi yung mga propeta. Ang mga propeta, foretells. Ibig sabihin, pinapahayag niya, bago pa man, ang kalooban ng Diyos na may kinalaman sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. So, hindi lang yan puro sa hinaharap. May kinalaman din sa nakaraan. May kinalaman din yan sa kasalukuyan. Ano ba? So, parating ito'y may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Okay, ang mga propeta ay ang mensahero ng Diyos. Ano ba? Ang mensahe ng mga propeta usually para balahan ang mga tao, para tawagin ang bayan ng Diyos na magsisi at magbalik loob, para palakasin ang loob ng bayan ng Diyos sa pamamagitan ng napapanahong mensahe buhat sa Diyos. That's the key. Timely message from God. Because I can be a messenger of God to you today. But if this is not a timely message, then my preaching is not prophetic at all. Okay? So, ang mga propeta, pag nangaral sila, pag nagsalita sila, napapanahon yung mensahe. Yung mensahe nila tumitimo, tumutusok, sumusugat kung kailangan man sa konsensya ng tao para ma-reveal sa kanila yung kalooban at layunin ng Diyos. Ano pa? Okay, prophetic ministry. Okay, ang prophetic ministry is concerned with knowing the mind of God and feeling His heart and communicating it to God's people. Tanong, tatanungin ko kayo ulit, katulad ng tanong ko kanina, meron pa kayang mga propeta sa ating panahon? Meron kaya dito pwede nating tawaging mga kahilera ni Prophet Isaiah, ni Prophet Jeremiah. Ay kung tawagin kong bigla, oy, Prophet Rudy, Propetang Rudy. Naniniwala ba kayo? Bulaan. Ha? So, bulahaan ka agad, oh. May bulaang propeta. Diba? Now, nakakatakot, okay,
Paliwanag ko to mga kapatid. Nakakatakot kasi meron ding mga taong gumagamit ng titulong yan sa sarili nila. Tinatawag nila yung sarili nila na propeta. Okay, ang sinasabi ko dito, ang prophetic ministry dapat magpatuloy. Pero katulad ng mga apostol, meron akong duda kung meron pa talagang mga propeta sa ating panahon. Kung tatanungin niyo ako, dapat bang maging mga malapropeta tayo? Propetiko ba tayo? Kung paano tayo apostoliko? Dapat po tayo mga propetiko. Prophetic ang ating pagsasalita. Prophetic ang ating pagtuturo. Prophetic ang ating pangangaral. Pero it doesn't mean tayo'y mga propeta. Magkaiba yun. We share with Jesus Christ because Jesus is the ultimate prophet. He is the best, perfect, the ultimate mouthpiece, messenger of God. Therefore, together with Jesus, being baptized in Him, being united in Jesus, we share with Him the prophetic ministry. So tayo dapat ay malapropeta. Dapat bawat isa sa atin may kakayahang magbabala sa mga nagkakasala, tumawag sa mga nagkakasala para magsisi at manumbalik sa Panginoon at palakasin ang loob ng isa't isa. This is prophetic. So may mga taong very, pansin nyo to, may mga taong very encouraging. Di ba? Yung pag nakausap mo itong taong to, parang gumagaan ang loob mo, parang nawawala lahat ng problema mo. Kan ba kayong ganun kilalang tao? Baka sabihin nyo, ako, yung kung kilala kong tao, pagkakausap ko, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Parang pasan ko lang ang sarili ko, pagkatapos namin mag-usap, pasan ko na ang daigdig. Ay, hindi po ganon. Baliktad yung prophetic. Ang prophetic ministry is a ministry of encouragement. Okay? And then of course, it foretelling the mind and purposes of God. Okay, next. Teka muna. Bago ko iwan yung prophetic ministry. Bigyan ko kayo halimbawa. Bakit hindi ako naniniwala na may mga propeta pa ngayon? Ito nga, sandali kapatid. May value lang ako. 1996, that was 22 years ago. Okay, kwento ko to, pero hindi ako GGSS ha. Hindi ako gwapong-gwapo sa sarili. Merong isang dalaga na hindi ko nalalaman na siguro dahil pastor niya ako, nakikita niya ako parati sa harapan, may kagusto siya sa akin. Sabi ko na sa inyo, hindi ako GGSS eh. So hindi ko alam pinagdadasal niya ako. To the point na pinamalita niya dun sa mga kababaihan ng simbahan, dun sa matatanda, na nalalapit na yung aming kasal. Sabi ko, wow, kakasal na kami. Hindi ko pa alam na kami na. Eto na, ang pinakamasaklap. Summer camp. Meron akong naaniyang isang, kasalanan ko to eh. May naaniyan akong isang babae. Noong time na yun, usong-uso yung mga tinatawag na prophetic ministry. Kasagsagan. No? Parang naging fad yan eh, sa simbahan. Inaaniyan niya kami. Sabi niya, siya propeta. Hindi naman eh, nagpaniwala. Itong kayong babaeng ito na tinutukoy ko, nung nandun kami sa summer camp, lumapit siya ngayon dun sa propeta raw na iyon. At tinanong siya nitong babaeng ito na sabi propeta, o ano bang pinagdadasal mo, dalaga? Ang sabi nitong dalagang ito, pinagdadasal ko po yung love life ko. Bakit? Sino ba yung pinagdadasal mo? Di umano, tinuro ako. At ito yung sagot itong propeta, propeta raw. Sabi, i-claim mo! Kayo na! Magkakatuluyan kayo! Sabi ko, Lord, kung nalaman ko ng araw na yun na sinabi niya, pinukpok ko na siya sa ulo.
Aba, na-reveal sa Kanya na kami magkakatuluyan ng dalaga, samantalang ang Panginoon, napakadamot naman, hindi ni-reveal sa akin. Buti pa silang dalawa, alam nila, ako hindi ko alam. Kaya ako'y nagpapakaingat-ingat sa mga taong self-styled prophets. Ingat tayo. Yung prophetic ministry, dapat tuloy-tuloy yan. Walang tigil yan. Pero yung mga propeta daw, ingat. Bago tayo maniwala, suriin muna natin mabuti. Feeling ko, nasa 11 na. Bakit ganun? Okay, next. Bilisan natin. Ebanghelista. Okay, mula sa salitang Evangelistes, preacher of the good news of Jesus Christ, bringer of good tidings. Sino to? Si Billy Graham. Kilala niyo? Kamamatay niya lang, di ba? He's an evangelist. Another famous name in the world of evangelism, si Luis Palau. Okay? Another is Reinhard Bonnke. These are great evangelists of our time. Hindi ako bumabanggit ng ibang panahon, sa ating panahon. Sino sila? Sila yung mga nangaral ng Ebanghelyo. Ang purpose ng pangangaral nila, para maakay ang maraming kaluluwa at makakilala kay Kristo. Sige po. One who goes out to preach the good news of Jesus Christ, one who explains the good news with the purpose of leading others to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ, one who has passion for lost souls, and then usually, they are itinerant. Ano ang itinerant? Hindi sila namamalagi sa isang lugar. Lumilipat sila, hinahanap nila kung sila dadakayin ng Panginoon para ipangaral ang Ebanghelyo. Now, question. May mga ebanghelista pa ba sa ating panahon? Obviously, there are evangelists. And for all you know, there are evangelists here today. I pray that the Lord will raise up evangelists from among you. Na ang Panginoon bubuo sa inyo yung kaloob ng pagiging ebanghelista. Natatandaan niyo isa nating kapatid, pangalan ng nanay ni Toto? Ha? Si Belen, kapatid na Belen. Si kapatid na Belen, in many ways ay isang ebanghelista. Ang dami niyang nadala sa Panginoon. Kaiimbita niya. Siya hindi po hindi nahiya, hindi natatakot, sige sa kaya-yaya ng kapitbahay, ng kaibigan. Dahil doon, may mga nakakilala sa Panginoon. Evangelistic work yun. If you have the passion for lost souls, then God may be calling you to the office of an evangelist. Somebody who preaches the good news with the purpose of saving souls. That's the work of an evangelist. I remember when I was younger, tumatawid kami ng mga ilog, pumupunta kami ng mga lugar na wala pang kuryente para lang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi ko to ipagmamalaki, pero sa Panginoon masasabi ko to. Eternity will reveal kung ilan ang nakakilala sa Panginoon dahil sa pangangaral namin ng Ebanghelyo. Kasama ko mga kabataan. Mga kabataan lang. Dala-dala namin mga sound system. May generator kami, meron kaming sounds, meron kaming musical instruments. Nag-crusade kami sa mga baryo, sa bundok na wala pang kuryente, sa bayan na tatawid ka ng ilog na wala pang kuryente. Ang purpose lang, makapag-akay ng kaluluwa kay Kristo. That's evangelistic work. Yung sinashare sa inyo kanina ng pastor nyo, kasama namin nun dati si Mami at si Daddy sa Capaginaldo. Goodness. I remember. Eternity will reveal kung ilan ang tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng evangelistic ministry na yun. Si Leo, si Pastor Leo nyo, ay ilang beses siyang nangaral.
No? Sabi ko sa kanya nung una, ini-stylan ko siya eh. Sabi ko sa kanya, kanta ka lang. Kanta ka lang. Kaya kanta naman siya. Masunuring bata. Kaya sabi ko, mag-share ka ng testimony mo. Eh, share siya ng testimony mo. Maya-maya sabi ko sa kanya, sige. Mag-preach ka na. Ay, hindi niya namamalayan eh. Naaakay ko na siya unti-unti. Hanggang sa nagising na siya sa sarili niya, nangangaral na siya. Hindi na lang siya kumakanta. Hindi na lang siya basta nagte-testify. Kundi nangangaral na siya. That was the work of an evangelist. Next, pastor. Koinen. Literal meaning ng pastor ay ibig sabihin pastol ng mga tupa. Pastor, pastol. Kaya kayo ang kawan ng Diyos, siya ang inyong pastol, pinapastol niya kayo. Yon ang larawan ng church dito sa locality ito. Okay, ito rin ang madalas na ginagamit na termino para sa paglilingkod na pinagkatiwala sa mga matatanda ng simbahan o yung tinatawag na mga bishops and overseers. Okay? Okay, tuloy natin yung pag-aaral sa tungkol sa pastor. Sino yung pastor? Pastor is cura animarum. Pag sinabi mong cura animarum, tagapag-alaga ng o cure or curator, carer of souls. Tagapag-alaga ng mga kaluluwa. Tanong, may nag-aalaga ba ng kaluluwa mo? Nagpapaalaga ka ba? O baka ikaw ay tupang ligaw? Diba? So ang mga pastor, ang papel nila, pura animarum. Alagaan ang iyong kaluluwa. Ano pa? Pinakakain ka. Natural. Kumakain kayo dito. Ano pa? They tend you. Pag sinabing they tend, overall, they take care of you. Ano pa? They discipline you. Ito ang problema. Pag disiplina na, ayaw na. Pag disiplina na pinag-uusapan, hahanap na ng ibang koral. Nilipat na ng church. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon, sa totoo lang, palipat-lipat lang ng koral. Hindi na nag-mature sa Panginoon. Bakit? Kasi ayaw mag-submit, ayaw magpasako sa kanilang pastor. Mga pastor may kakayahang at may karapatang dumisiplina ayon sa utos sa kanila ng Panginoon. Protects the sheep. Pag sinabing protektahan, iingatan kayo sa pamamagitan ng pagtuturo sa inyo ng tama para huwag kayong maligaw. Para hindi kayo maniwala sa mga bulaang guro at mga bulaang aral. Ano pa? They equip you. Tinuturuan kayo so that you will be able to serve the Lord as members of His church. Okay, binibilis ako na lang. Sige po, next. Teacher. From the Greek word, didaskalos. One who instructs or trains. Okay, anong papel ng mga guro? Sige po. The teacher teaches the scriptures, the faith, and the teachings of the church. The teacher explains them and makes them plain. Ginagawa niyang payak ang banal na kasulatan, ang mga doktrina ng simbahan, ang mga aral ng Panginoon. Para maintindihan nyo. Now, ano ang purpose? Para maintindihan natin yung mga aral, para maipamuhay natin. So, ang papel ng mga guro, turuan kayo na maging praktikal yung mga aral ng Panginoon para pag alis ninyo mamaya dito, yung narinig ninyo, kaya ninyo at pwede ninyong ipamuhay. Okay. The greatest consolation of teachers is this. When we teachers see you living the faith, living practically the faith, then
we have succeeded in our ministry of teaching. Ngayon, kami nagturo. Pero wala naman kaming nakitang pagsasabuhay ng turo, ay malaking problema yon. May mali. Okay? So kung kayo talagang naturuan, pamumuhay nyo yung inyong natutuhan. Okay, tuloy po natin. Okay. Other related gifts. Sige, pakita mo na lang. Encouragement, administration, leadership, and service. Tingnan niyo po. So ito yung related dun sa 5. So yung administration, from the Greek word diakonos, servant or minister, therefore a leader of servants. Si Kuya Leo ninyo ay administrator. Okay? So he's a servant, but he is a leader of servants. But he's still a servant. Okay. Sige po. Okay. Paliwanag ko lang sa diagram. So ang Diyos nagkakalob sa iyo ng mga kakayahan. Ang Espiritu Santo nagbibigay sa iyo ng kaloob. Binibigyan ka ni Jesus ng assignment sa paglilingkod. Anong purpose nun? To build up the church. As simple as that. He gives you talents. He gives you spiritual gifts. What for? So that you will serve the Lord and build up the church. Okay. Let's stop there. Ito na po tayo doon. Mga kapatid, let me end by saying this. God is more than excited to pour out His gifts to us. If only we will open our hearts, if only we will learn and ask Him to pour out His gifts to us. We receive not because we ask not. Hindi tayo tumatanggap kasi hindi tayo humihingi. Sa kabutihan ng Diyos, natutuwa siya at handa siyang magbigay ng mga kaloob. I will honor the Lord in saying, God has gifted me with multiple gifts. And I'm praying that I will be faithful to give back to Him the glory and serve Him with all the gifts that He has given me. Mahirap po ang maraming gifts. Pero kung ako'y papipiliin paulit-ulit, ipagpapasalamat ko pa rin at masaya kong ipaglilingkod anuman yung mga kaloob na binigay sa akin ng Diyos. Pero tandaan nyo, hindi naman kami parating narito. Hindi kami parating narito. Darating ang araw, kailangan magtindig ng mga bagong leader ang Panginoon para mapagpatuloy ang gawain ng pagliligtas. Harinawa, the Lord will call amongst us people who will rise up to the occasion of serving the Lord. Let me say this, just to keep you excited. Next week, don't absent yourself. I tell you why. Next week, we will pray and we will ask God to pour out His gifts upon us. Keep your hearts yearning. Let's keep our hearts praying. And let's ask Him to pour out His gifts to us next week. God bless you. I see you again next week.